Isang magandang balita na naman mga kapatid kung saan matatanggap na ng Philippine Coast Guard ang 40 bagong mga barko na mula sa France na nagkakahalaga ng mahigit sa 25.8 billion pesos. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na palakasin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard, lalo na sa pagprotekta ng ating karagatang bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ, partikular na sa West Philippine Sea. Pag-uusapan natin mga kapatid ang bagong mga barko na ito ng Philippine Coast Guard at malalaman din natin mamaya kung paano ang mga ito makakatulong sa ating laban sa karagatan. Sapat na ba ang dami nito at higit sa lahat, ito ba ay sinyales na tayo'y handa ng ipaglaban ang ating teritoryo hindi lang sa salita kundi sa gawa? Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video nating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Kamakailan lang mga kapatid, formal na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang kontrata na magbibigay daan sa pagbili ng 40 barko ng Philippine Coast Guard. Ang proyektong ito ay bahagi ng Official Development Assistance mula sa France. Isa itong anyo ng tulong pinansyal na may layuning suportahan ang modernisasyon ng Pilipinas. Ang mga bagong barkong bibilhin ay may habang 35 meters, may kakayahang tumakbo ng napakabilis at idinisenyo hindi lang para sa pakikidigma, kundi para sa search and rescue operations, environmental protection, law enforcement at disaster response. Labis na mahalaga ang mga ganitong kagamitan para sa isang archipelagic nation tulad ng Pilipinas na may mahigit 7,600 na mga isla. Ayon sa mga report kapatid, 20 sa naturang mga barko ay gagawin sa France, habang ang natitirang 20 ay i-assemble dito mismo sa Pilipinas, isang hakbang na hindi lang nakatuon sa seguridad kundi pati na rin sa pagpapalago ng ating lokal na industriya ng paggawa ng barko. Kapag tuluyan ang nakuha ng PCG ang nasabing mga bagong barko, ilan sa mga ito ay ilalagay sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar na may kasalukuyang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China, kung saan layunin itong palakasin ang presensya ng PCG sa mga pinagtatalunang karagatan. Ang hakbang na ito ng pamahalaan mga kapatid ay tinuturing bilang pinakamalaking pagbili ng mga barko ng PCG sa kasaysayan na layong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang teritoryo nito at tumugon sa mga isyong pangseguridad sa karagatan. Ngayon mga kapatid, sa gitna ng patuloy na pang-aabuso at panggigipit ng China sa ating mga mangingisda, Coast Guard at teritoryo, kailangan nating magpakita ng matatag at konkretong aksyon. Hindi sapat ang pagprotesta, hindi sapat ang salita. Kailangang may kakayahan tayong tumayo at lumaban sa legal, sa diplomatikong paraan at kung kinakailangan sa mismong karagatan. Ang 40 mga barko ay hindi pandigma, hindi ito lalaban sa mga barkong pandigma ng China. Ngunit ito ay paalala at isang malinaw na mensahe na hindi tayo basta-basta titiklop, hindi tayo mawawala, nariyan tayo sa sarili nating mga karagatan. So paano naman makakatulong sa PCG ang mga barkong ito? Well, una sa lahat, magkakaroon tayo ng mas malawak na presensya sa West Philippine Sea. Sa ngayon, limitado ang bilang ng barko ng PCG at kadalasan hindi sila makakapagpatrolya sa lahat ng bahagi ng ating EEZ. Sa pagdating ng mga barkong ito, magiging posible ang regular na pagpapatrolya sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal, Pag-asa Island at Baho de Masinloc. At sa ganitong presensya, hindi lamang tayo nagmamasid, ipinapakita natin sa buong mundo na tayo ang tunay na may-ari ng karagatang ito. Ang presensya sa maritime domain ay kapangyarihan. Kung walang barko, walang katibayan ng presensya. Kung walang presensya, tila wala tayong karapatan at doon pumapasok ang mga agresibong hakbang ng ibang bansa. Bukod sa presensya, ang mga bagong barko ay makakatulong din sa mas mahigpit at mabilis na pagpapatupad ng batas sa karagatan. Isa sa mga pangunahing problema ng Pilipinas ay ang illegal fishing, hindi lamang mula sa China, kundi pati na rin sa mga barko mula sa ibang bansa at maging sa mga illegal na aktibidad ng sariling mamamayan. Sa kasalukuyan, may mga insidente kung saan hindi makakilos ang ating Coast Guard dahil kulang sila sa kagamitan o dahil masyadong malalakas ang puwersa ng kaaway. Pero sa tulong ng mga bagong barko, mas magiging epektibo ang interception, inspection at boarding operations. Sa madaling salita, mas makakagalaw ang ating Coast Guard nang hindi nangangamba na dehado sila sa teknolohiya o lakas. Sa mga lugar na maraming insidente ng smuggling, human trafficking at pagpuslit ng droga sa karagatan, ito ay isang malaking panalo. Hindi lang ito para sa sovereignty, ito ay para sa seguridad ng buong bansa. Ngunit gayunpaman, marahil ang pinakamahalagang papel ng mga barkong ito ay ang pagiging deterrent. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng deterrent? Simple lang mga kapatid ang kahulugan nito. Pag sinabing deterrent, ibig sabihin pampigil. Pampigil sa isang kalaban na gumagawa ng mas agresibong hakbang dahil alam niyang hindi magiging madali ang kanyang plano. At sa konteksto ng West Philippine Sea, ito ay may napakalaking halaga. Sa mga nagdaang taon, nakita natin kung paanong nilalapitan, binabangga at hinaharas ng mga Chinese Maritime Militia at Coast Guard ang mga barko natin at maging ang mga mangingisda.
Ang pagkakaroon ng mas maraming barko ng PCG na nagpapatrolya sa mga pinagtatalunang lugar ay magiging abala para sa China. Hindi nila basta-basta may pagpapatuloy ang mga provokasyon ng walang anumang babala o pag-antala. Ito ang prinsipyo ng Maritime Domain Awareness. Kung alam mong may bantay, hindi ka basta-basta gagawa ng kalokohan. Isa pang madalas malimutan ay ang papel ng mga patrol craft sa humanitarian at environmental response. Tandaan natin, ang Pilipinas ay isang bansa na madalas tamaan ng bagyo, oil spill at iba't ibang sakuna. Sa mga nakaraang taon, nakita natin kung paanong kulang ang ating kakayahan sa mabilisang pagresponde gaya ng nangyari sa Mindoro oil spill. Ang mga bagong barko mula sa France ay pwedeng gamitin hindi lang sa laban sa mga barko ng China, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa. Kapag may sakuna sa isang liblib na isla, ang mga barkong ito ang magiging tulay ng tulong. Kapag may bangkang lumubog, sila ang magliligtas. Kapag may nagkakagulo sa dagat, sila ang unang tutugon. Kung kaya't ang investment na ito ay hindi lang para sa giyera, ito ay para rin sa buhay ng mga Pilipino. Pero gaya ng lahat ng mga proyekto mga kapatid, hindi ito perpekto. Hindi ito magic solution na lulutas sa lahat ng problema sa dagat. Kailangan pa rin natin ng training para sa mga crew ng logistic support at ng coordinated action sa pagitan ng Philippine Navy, Department of Foreign Affairs at maging sa mga kaalyado tulad ng United States, Japan, Australia at iba pa. Kailangan din nating tiyakin na ang mga barkong ito ay mapapangalagaan, mapapanatili ang kondisyon at may sapat na tao at pondo para patakbuhin ng matagal. Hindi sapat ang basta na lang tayo bibili, kailangan natin itong panindigan at pagyamanin. Isa pang isyo ay ang armas ng naturang mga barko. Dahil ito ay fast patrol vessel at hindi warship, limitado ang kanilang armamento. Hindi sila dinisenyo para makipagbarilan sa warship ng ibang bansa. Kaya habang tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea, kailangan ding isabay ang pagpapalakas ng Navy upang tunay na matugunan ang banta ng full-scale military aggression. Sa bawat kaganapan sa West Philippine Sea, hindi natin matatakasan ang kasaysayan. Ang agawan sa teritoryo sa dagat na ito ay hindi na bago. Ito ay isang matagal na pakikibaka, isang drama na nagsimula pa noong dekada 90 at patuloy na nagiging global concern sa kasalukuyan. Ang China na matagal nang itinuturing na isang pandaigdigang superpower ay patuloy na nagsusulong ng kanilang 9-dash-line claim, isang teorya na nagsasabing may karapatan silang sakupin ang halos buong South China Sea. Ang South China Sea kasama na ang West Philippine Sea ay mayaman sa likas na yaman, mga isda, langis at natural gas. Dahil dito patuloy nilang pinapalawak ang kanilang presensya at impluensya. Sa kabila ng mga claim ng China, ang Pilipinas ay may matibay na karapatan batay sa international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagbibigay ng karapatan sa bansa sa isang exclusive economic zone na umaabot sa 200 nautical miles mula sa ating mga baybayin. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating EEZ at dito rin matatagpuan ang kalayaan sa pangisda, mga mineral at maritime resources. Isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng Pilipinas sa laban na ito ay ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration. Sa desisyong ito, kinilala ng korte ang Pilipinas bilang may ganap na soberanya sa mga bahura, isla at karagatang bahagi ng West Philippine Sea. Bigo ang China na makuha ang nasabing mga teritoryo sa legal na paraan, ngunit hindi ito tumigil sa kanilang agresibong taktika sa dagat. Bagamat pinasinayaan ng desisyon, marami sa mga barko ng China ang patuloy na nag-ooperate sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal at Ayungin Shoal na matatagpuan sa loob ng ating EEZ. Sa mga pagkakataong ito, nagiging mahirap para sa ating mga mangingisda at Coast Guard na protektahan ang ating mga karapatan at dito pumapasok ang kahalagahan ng bagong 40 mga barko. Ito ay hindi lamang tugon sa aggression ng China, kundi pati na rin sa pangangailangan ng Pilipinas na may pakita ang lakas at determinasyon sa kanyang karagatang teritoryo. Sa bawat barko, binibigyan tayo ng kakayahan na mas mapalakas ang ating maritime law enforcement, ma-intercept ang mga iligal na aktibidad at ipaglaban ang ating soberanya. Ang mga barkong ito ay hindi lamang makakatulong sa pagprotekta ng mga natural na yaman ng bansa, kundi pati na rin sa pagtugon sa mga banta ng China. Kung nais nating tunay na mapanatili ang ating mga isla, shoals at bahura, kailangan natin ng mas malaking puwersa ng dagat. Hindi ito mangyayari sa isang iglap pero bawat barko ay hakbang patungo sa matatag na defense strategy para sa bansa. Sa bawat hakbang ng ating Coast Guard, Navy at mga diplomatic efforts, kasama natin ang ating mga kaalyado. Ang mga barkong ito ang magbibigay sa atin ng karagdagang lakas, ngunit ang pinakamahalaga ay ang ating pagkakaisa at sama-samang pagsuporta sa ating soberanya. Walang sino man, anuman ang lakas nila ang makakapigil sa atin sa pagsasabing ang West Philippine Sea ay atin. Kaya't sa mga susunod na taon, asahan natin ang mas matibay na pagpatrol sa ating mga dagat. Asahan natin ang mas mahusay na response sa mga banta at mas mabisang pagprotekta sa ating mga likas na yaman. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi natatapos sa pagbili ng mga barko. Ito ay isang patuloy na laban na nangangailangan ng bawat Pilipino.
Ngayon mga kapatid, ang unang batch ng mga barko ay inaasahang darating sa unang bahagi ng 2026 at ang proyektong ito ay hindi lamang isang transaksyon, ito rin ay palatandaan ng lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at France, partikular na sa aspeto ng seguridad at maritime cooperation. Sa isang opisyal na pahayag, ipinahayag ng Embahada ng France sa Pilipinas ang buong suporta ng kanilang bansa sa layunin ng Pilipinas na protektahan ang karagatan nito. Ayon kay French Ambassador Marie Fontanelle, handa ang France na maging isang like-minded partner sa Indo-Pacific at bukas sila sa ideya ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea basta't magkakaroon umano ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagtulungan ng France sa Pilipinas. Noong 2014, nagkaroon na ng kontrata para sa pagbili ng 4 na 24 meters fast patrol boats at isang 82 meters offshore patrol vessel. Layunin nitong palakasin ang PCG sa kaligtasan sa dagat, rescue operations, pangangalaga sa kapaligiran at pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. Isa itong mensahe ng Pilipinas ay hindi nag-iisa sa laban sa papalalim ng ugnayan sa pamamagitan ng industrial at diplomatic partnership. Sa panig naman ng Pilipinas, malinaw ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kahalagahan ng proyektong ito. Sa isang pahayag, binigyan diin niya ang kahalagahan ng proyektong ito sa pagbabantay ng ating karagatang teritoryo, pagpapalakas ng ating kakayahang tumugon sa sakuna at sa kapakanan ng ating mga mangingisda at mga pamayanang baybayin. Idinagdag din ni Pangulong Marcos na ang mga patrol craft ay bahagi ng mas malawak na plano ng bansa para sa modernisasyon ng maritime sector, hindi lamang para sa pambansang seguridad, kundi pati na rin sa pagtitiyak ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Sa mga pahayag na ito, makikita natin na ang proyekto ay may malalim na kahulugan, hindi lamang sa aspeto ng depensa kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at sa pangmatagalang layunin ng bansa na maging handa sa anumang banta sa karagatan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!